Let's pray together before Tayo po ay start. manalangin bago mag-umpisa. Our Heavenly Father, God who loves us. For you Amen. love us, we have been saved, you became children of God. Ama naming Diyos na nasa langit na sa amin ay nagmamahal, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin. Dahil iniligtas mo kami, kami po ay naging mga tunay na anak ng Diyos. So God gave us the great chance opportunity to preach the gospel to Rosor in 2026. Binigyan kami ng Panginoon ng magandang chance, pagkakataon na may pangaral ang Ebanghelyo sa mga nawawalang kaluluwa sa taong ito na 2026. But still, some brothers are here, but still some brothers sisters is not here. So, oh Lord, we don't know the reason why, but you know well. So please help them, guide them, in order to dwell in you continuously. Meron pong iilan na mga brothers and sisters yung nawala na, subalit meron pa rin pong mga nananatili. Hindi namin alam yung dahilan kung bakit sila nawala, subalit Panginoon, dumadalangin po kami na tulungan mo sila, gabayan mo po sila upang makapagpasya na makapanatili sa church. And please strengthen us and give us more your wisdom, so that we, without stop, we do our best to preach the gospel to those who are around us. Kaya pakiusap, sanayin mo po kami, ibigay mo po sa amin yung karunungan upang nang walang pagsasawa na maipangaral namin yung Ebanghelyo sa mga nawawalang kaluluwa. If there are some brothers and sisters who cannot join Sunday service today, please help them, encourage them, so that they can join next Sunday service. At kung mayroon po mga brothers and sisters na hindi makakadalo sa gawain ngayong umaga, pakiusap, tulungan mo po sila, encourage mo po sila upang sa susunod ay makadalo po sila. And we pray in the name of Jesus Christ. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Okay, let's open the Bible. Tignan po natin sa ating mga Biblia. As I Buksan po told natin. you, today's theme is, let's return to our first love and the sincerity of our faith. Kaya kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, yung title ng sermon natin ngayon ay manumbalik tayo sa ating unang pag-ibig at sa sincerity ng ating pananampalataya. Mark chapter 16, Ebanghelyo ayon kay Marcos, chapter 16. Mark chapter 16, verse 7. Chapter 16, verse 7. Only verse 7, brothers and sisters. Okay, let us read together. Basahin po natin. Subalit humayo kayo, sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro na siya'y mauuna sa inyo sa Galilea. Doon ninyo siya makikita, ayon sa sinabi niya sa inyo. Today we are going to study the God's lessons through Mark chapter 16. The resurrection of Jesus. After resurrection of Jesus, and Jesus Christ called them. Ngayong umaga po, pag-aaralan po natin yung nasa Ebanghelyo ayon kay Marcos chapter 16, yung muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo at yung muli niyang pagtawag sa kanyang mga alagad. Actually, as we know, Jesus Christ called them 12 disciples in Galilee, and then they started to preach the gospel together from Galilee. Kagaya ng alam po natin, si Jesus, tinawag niya yung 12 alagad niya mula doon sa Galilea at magkakasama po nilang inumpisahan na ipangaral ang Ebanghelyo. And then Jesus taught his disciples for 3.5 years, and many others, they start to follow Jesus Christ. Kagaya ng alam po natin, tinuruan ni Jesus yung kanyang mga alagad sa loob ng 3.5 taon. At sa panahon pong ito, marami yung mga sumunod kay Jesus. But after 3.5 years, eventually, according to God's will, plan, Jesus Christ, He died on the cross to save whole world sinners. At pagkatapos po ng 3.5 taon, ayon sa
kalooban ng Diyos, sa plano ng Diyos, si Jesus, siya ay namatay doon sa krus para tubusin ang lahat ng mga kasalanan ng makasalanan. After Jesus Christ, He died, many people, they glorified Jesus Christ. And then, Mark chapter 2, verse 2, brothers and sisters, let's see. Pagkatapos po na si Jesus ay mamatay at muling mabuhay, niluwalhati po ng maraming tao si Jesus. Kaya tignan po natin sa Marcos chapter 2 verse 2, 16 chapter 16 verse 2, sorry. 16 verse 2. Yeah, verse 2. Verse 2, brothers and sisters, okay. Let's read together. Basahin po natin. Pagkaumaga ng unang araw ng linggo, pagkasikat ng araw, pumunta sila sa libingan. That time, people went to the tomb early in the morning on Sunday to bury Jesus' body. On Sunday, after the Sabbath was over. Pagkatapos po nito, umagang-umaga ng linggo, pumunta yung mga alagad upang tignan yung katawan ni Jesus doon sa libingan, umaga ng araw ng Sabat, ng linggo. Here, verse 2, in King James Version, very early in the morning, on the first day of the week. The first day of the week. Sabi po dito sa King James Version, pumunta po sila doon umaga ng linggo, unang araw ng sanglinggo. It means they went to there to see Jesus Christ in tomb. Sunday. But Sunday, the Bible mentioned, the first day of the week. Dito po sinabi na pumunta sila doon umaga ng linggo para tignan yung katawan ni Jesus doon sa libingan. Sinabi dito, umaga ng linggo, ito yung unang araw ng isang linggo. So through these verbs, we able to know, Sunday is not weekend. Sunday is not last day. Sunday is first day of the week. Kaya nga sa pamamagitan po ng talata na ito, mauunawaan natin na yung Sunday, hindi ito weekend, kundi bagkos ito yung pinakaunang araw ng isang buong linggo. And also, as we know, Sunday is not holiday. Sunday is not our day. Sunday is the Lord's day. At kagaya ng alam na alam natin, yung linggo hindi ito holiday, yung linggo hindi ito para sa atin. Yung linggo, ito ay araw para sa Panginoon, araw ng Panginoon. You understand? Naintindihan niyo po? But many Filipino, they have misunderstood. There are so many the Filipino who have mistakes. Sunday is as the last day of the week. Subalit marami po sa atin nalilito tayo. Inaakala natin na yung linggo, ito na yung pinakahuling araw ng isang linggo. And then there are many people, they are thinking the Monday is the starting of the week. At karamihan sa mga tao, inaakala nila na yung Monday ay umpisa ng isang linggo. Because then is many people, they are doing like that. There are so many people who work hard from Monday to Saturday, and then they spend the last day, Sunday, for their resting time and for purpose. Kaya dito po, dahil dito, maraming mga tao nagsisipag sila sa pagtatrabaho mula Lunes hanggang Sabado. At kinalingguhan, ginagamit nila yung araw ng linggo para gawin yung mga gawaing bahay nila, magpahinga sila sa bahay nila. Because they are thinking Sunday is the holiday, weekend, and last day for his own time. That's why, depend on their condition, from time to time. Sometimes they join the Sunday service, but they absent. Maraming mga tao inaakala nila na ito na yung huling araw ng isang linggo, itong araw na ito para sa akin, para magpahinga. Kaya yung iba, iniisip nila, sariling oras ko ito, depende sa kondisyon ko, saka lang ako aaten sa church. But remember, we are children of God who have been saved by Jesus Christ's blood. That's why we must start the first day, the Lord's day of the week. Subalit tandaan niyo po ito, With God. tandaan niyo po ito mabuti. Tayo ay mga anak ng Diyos na iniligtas ng Diyos. Kaya nga, kailangan nating umpisahan yung buong linggo, yung pinakaunang araw ng isang linggo kasama ng ating Panginoon.
So if you spend the Sunday for yourself, it is like stealing God's Lord's Day. Alam niyo po, kapag ginugol ninyo yung araw ng linggo para sa inyong mga sarili, ito po ay kagaya ng pagnanakaw ng araw ng Panginoon. As you know, among 12 disciples, Judas Iscariot, he sold Jesus Christ. Kagaya ng alam po ninyo, doon sa 12 alagad ni Jesus, si Judas Iscariote, siya po, binenta niya si Jesus. Because of money. Ipinagbili niya dahil sa pera. Judas Iscariot, also he loved Jesus Christ. But problem is, Judas Iscariot, he loved money than Jesus Christ. Si Judas Iscariote, totoo po na iniibig din niya si Jesus, kaya lang, mas iniibig niya yung pera ng higit kaysa kay Jesus. That's for money, to earn money, he sold Jesus Christ. Kaya nga para sa pera, para kumita ng pera, ipinagbili niya si Jesus. We also, if we do not join Sunday service, it means it's similar. We are stealing the Lord's Day as Judas Iscariot. Pero alam niyo po, tayo rin, kapag hindi tayo dadalo, o kaya hindi natin gugugulin yung araw ng linggo para sa Panginoon, ito ay katulad din ng pagnanakaw na ginawa ni Judas Iscariote. Are you truly born again Christian? Kaya kayo po ba ay mga tunay na born again Christian? And children of God. Mga tunay na anak ng Diyos? Actually, truly born again Christian should not steal the Lord's Day. Dahil alam niyo po, yung mga tunay na born again Christian, hindi dapat nila kunin yung araw ng linggo, na araw ng Panginoon. They start the first day of the week, they start with God. Subalit sila po sa kabilang banda, inuumpisahan po nila yung pinakaunang araw ng isang buong linggo kasama ang Panginoon. Although they learned again and again, continuously, the gospel lessons, but although they knew the Lord's Day, Sunday is the Lord's Day, and Sunday is the first day of the week, but they ignore God's lessons. Subalit kahit na paulit-ulit na itong sinasabi, paulit-ulit ng pinag-aaralan, na yung linggo ay araw ng Panginoon, pero ginagamit pa rin nila ito para sa kanilang sarili. Although they knew, but they ignore God's guidance, but continuously they are enjoying the worldly things. Kahit na alam nila ito, pero binabaliwala nila yung pagpatnubay ng Panginoon. Nag-e-enjoy lang sila sa mga makasanlibutang bagay. When they start, after they got salvation, when they start Christian life, they started the Christian life with God. But after several months, after several years, they start ignore God's guidance. Pagkatapos silang maunawaan yung kaligtasan, sinusunod talaga nila yung payo, yung patnubay ng Panginoon. Pero pagkalipas ng ilang mga buwan, ilang mga taon, nag-uumpisa na baliwalain nila yung pagpatnubay ng Panginoon. Brothers and sisters, let's see. Hebrew chapter 4. Brothers and sisters, tignan po natin, mga Hebreo, chapter 4. Verse 2. Mga Hebreo, 4 verse 2. Hebrew chapter 4, verse 2. Mga Hebreo, 4 verse 2. Basahin po natin na sabay-sabay. Sapagkat dumating sa atin ang magandang balita, gaya rin naman sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang pangangaral na narinig nila, sapagkat hindi sila naging kalakip sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga taong nakarinig. In other words, they said that even those who have been saved, they are people who only accept the word of God with common sense, and do not do it through faith and deed. Sa madaling sabi, may mga tao po na sinasabi nila na naligtas sila. Subalit, yung ilan sa mga taong ito, tinatanggap lang nila yung salita ng Diyos, gamit lang yung sarili nilang pagkaunawa, at hindi naman nila ito gagawin ayon mismo sa kanilang pananampalataya. So such people, born-again Christian, who do not feel any remorse, regret, even if they make a mistake before God. Kaya alam niyo po, yung ganitong mga born-again Christian, kahit na makagawa sila ng pagkakamali sa harapan ng Diyos, hindi po sila nagkakaroon ng pagsisisi. Don't do that. Huwag niyo po itong gagawin. God don't like Ayaw po like ng Panginoon ng ganitong klase ng brothers and sisters. God saved us through Jesus Christ's precious blood, but how can we ignore the grace of God that saved us?
Iniligtas po tayo ng Diyos sa pamamagitan ng napakahalagang dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya paano natin nagagawa na baliwalain yung Diyos na nagliligtas sa atin? I didn't prepare, for example, sorry. You know rubber band? Alam niyo po yung goma, tama ba? Rubber band. Rubber band. Actually, rubber band returned to its original shape when released. Sa totoo lang, ito pong rubber band, yung goma, kahit na banatin po natin ito, kapag binitawan, babalik po ito sa original po niyang anyo. But if it is stretched beyond it limits it, Subalit kung ito po ay hahatakin ng higit sa makakaya po niya, cannot return. hindi na po yun babalik. Tama po ba? And totally break At ito po ay mapuputol. and cut, cannot return. Mapuputol, hindi na may bababalik sa dati. You understand what I'm Intindihan niyo saying? po yung ibig kong sabihin? We also, when we start Christian life with God, after we got since we got salvation, but because of our own reason, life, hobby, boyfriend or girlfriend, and earn money, and everything, that's why if we start to keep distance with God, but if we do not return to God, one day, although they, it's okay. So, nang pagkatapos natin maunawaan yung kaligtasan, nag-umpisa tayo ng buhay Kristiyano natin kasama yung Panginoon. Subalit, dahil sa iba't ibang mga kadahilanan, yung mga nakagawian na nating gawin, yung ating mga boyfriend or girlfriend, dahil sa pera at kung ano pa mang mga bagay, kung unti-unti lalayo tayo sa Panginoon, darating po yung panahon, When they start to keep distance with God, oh Lord God, please don't worry, I will return. I will return, don't worry, please wait. But after 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, but if we do not return to God, like rubber band will cut and Subalit- cannot return. sinasabi ng iba, wait lang Panginoon, babalik din ako sa'yo. Pero pagkalipas ng 1, 3, 6 na buwan, unti-unti, patuloy silang lumalayo sa Panginoon. At kapag ganito, kagaya ng rubber band, hindi na po ito mababalik sa dati. Our Christian life also same. We also from time to time, we have to look back our Christian life and then we have to return to God continuously. Hindi na po sila tuluyang makakabalik sa Panginoon. Alam niyo po, ganito rin sa buhay Kristiyano natin. Kapag tayo ay unti-unti na lumalayo sa Panginoon, mahihirapan tayong makabalik. Kaya nga, kailangan nating balikan yung ating buhay Kristiyano. Suriin nating mabuti. So Bible says, 1 John chapter 3, Bible says, Kaya nga sinabi po ng Biblia, tignan po natin sa unang Juan, Kapitulo 3, 1 John chapter 3, Kapitulo 3, unang Juan, verse 18. 18 talata. First John also, please bookmark here. Lagyan po ninyo ito ng tanda. Ilagay po ninyo dito yung pantanda. Okay. 1 John chapter 3, verse 18. All brothers and sisters, basahin po natin ang sabay-sabay. Basahin po natin. Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. That's what Bible says. Not only mouth, you have to love God. But also, with deed and in truth, you have to love God. Kagaya po ng sinabi dito ng Biblia, hindi lang sa salita, hindi lang sa bibig, kailangan po nating ibigin yung Panginoon ng tunay ng ating buong puso. That is today's topic. Ito po yung topic natin ngayong araw. Let's go back, however, Mark chapter 16, Balikan po natin, Ebanghelyo ayon kay Marcos 16, verse 5 hanggang 6. Look, verse 5 hanggang 6. mula verse 5 hanggang 6. 5 to 6. Ebanghelyo ayon kay Marcos, chapter 16, 5 hanggang 6. 5
at 6, papasahin ko po. Sa gabit araw ay palagi siyang nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ang sarili ng mga bato. Marcos 16. Marcos 16, 5 hanggang 6. Mark chapter 16. Babasahin ko po. Yeah. At pagpasok nila sa libingan, kanilang nakita ang isang binata na nakabihis ng isang damit na maputi, nakaupo sa gawing kanan at sila'y nagtaka. Ngunit sinabi niya sa kanila, huwag kayong magtaka. Hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Siya yung muling binuhay. Wala siya rito. Tignan ninyo ang dakong pinaglagyan sa nila sa kanya. Yeah. When Jesus Christ saw young man, Jesus Christ, he said to him, do not afraid of me. Nang nakita po ni Jesus yung kabataan, sinabi niya, huwag kayong matakot. And then verse 7, Jesus Christ asked the young man like that. Verse 7, all brothers and sisters, Verse 7, we'll say together. tinanong sila ni Jesus ng ganito, basahin natin, subalit humayo kayo, sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro na siya'y mauuna sa inyo sa Galilea. Doon ninyo siya makikita ayon sa sinabi niya sa inyo. Young man, please go and tell my beloved disciples and Peter, then he's going before you into Galilee. There you will see him as he said to you. Sinabi ni Jesus sa kanya, huwag kang matakot, kundi pumunta ka, humayo ka. Sabihin mo sa aking mga alagad, mauuna siya sa inyo sa Galilea at doon ninyo siya makikita ayon sa sinabi niya sa inyo. It means ask to him. I will go to, in advance, I will go to Galilee and I will waiting for my beloved disciples. That's why I ask them, please ask them. They go to Galilee, not to here. Kaya sinabi po ni Jesus sa kanya, sabihin mo ito sa kanila, mauuna ako doon sa Galilea, maghihintay ako sa kanila doon, kaya sabihin mo sa kanila, huwag silang pupunta dito sa libingan, kundi doon sa Galilea. So brothers and sisters, here there are also lessons for us to consider. Kaya dito po mga brothers and sisters, meron ditong aral na dapat natin pag-isipan. When Jesus Christ was resurrected, what was the first things he did? Nang si Jesus ay muling mabuhay, ano kaya ang pinakauna niyang ginawa? It was to call his disciples. Ito po ay ang tawagin ulit yung kanyang mga alagad. Listen, imagine, after Jesus Christ, his resurrection, Jesus Christ, he did not go looking for those who had killed him in order to take revenge on them. Pag-isipan niyo po ito mabuti. Nang si Jesus ay muling mabuhay, hindi po siya humayo upang hanapin, hantingin yung mga pumatay sa kanya at gantihan sila. Hindi po. After his resurrection, he didn't like that. Okay, I will kill you. Why you kill me? Okay. Yeah, Jesus Christ, he didn't like this. Pagkatapos po niyang muling mabuhay, hindi po niya ginawa yung ganito, nabuhay na akong mali, sige, gagantihan ko kayo, yung mga pumatay sa akin, papatayin ko rin kayo. Hindi po ganito. He was to call his disciple. Jesus was not interested in getting revenge. Tinawag po niya yung kanyang mga alagad. Si Jesus, wala siyang pakialam sa paghihiganti. Why? Bakit? When Jesus Christ was dying on the cross, that time, 12 disciples, instead of protect Jesus Christ, they ran away to survive. Dahil si Jesus po, noong siya ay nag-aagaw buhay na doon sa krus, yung mga alagad po niya, tumakbo po sila palayo. Tumakas po sila para iligtas yung kanilang sarili, imbis na protektahan si Jesus. Do you understand? Naintindihan niyo po ba? Coldly, they abandoned Jesus Christ. Kagaya ng mga duwag, iniwan nila si Jesus. They abandoned their first love. Iniwan po nila yung kanilang unang pag-ibig. So, and after meet the disciples, Jesus did not meet anyone. At pagkatapos po niyang muling makadaupang palad, makita yung kanyang mga alagad, hindi na po siya ulit nagpakita sa iba. Actually, when Jesus Christ resurrected, Jesus did not use his own almighty power to take his personal revenge.
Sa katunayan, nang si Jesus ay muling mabuhay mula sa mga patay, hindi po niya ginamit yung kanyang kapangyarihan para maghiganti. Do you know? Because Jesus Christ, He had something more important things than revenge. It was preach the gospel. Dahil si Jesus po, meron siyang gawain na higit na mas mahalaga kesa sa paghihiganti. Ito po ay ang pangangaral ng Ebanghelyo. Evangelism. Opo, yung evangelism. That's why after the resurrection, Jesus was focusing on His disciple to preach the gospel. Kaya nga pagkatapos na muling mabuhay, si Jesus, pinagtuunan niya ng pansin yung kanyang mga alagad. As we know, as I told you, disciple of Jesus Christ, they abandoned Jesus Christ. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, yung mga alagad ni Jesus, lahat po sila nagtakbuhan palayo, iniwan nila si Jesus. Even Judas Iscariot, he had a suicide because he looked back, he repent, he regret his mistake. Kahit na si Judas Iscariote, pinagsisihan niya, nang hinayang siya sa pagkakamaling ginawa niya, kaya nagpakamatay siya. But remaining 11 disciples, they returned to Jesus Christ, but except one person, Judas Iscariot. Instead of return to Galilee, he had suicide. Kaya nga, sa 12, si Judas Iscariote, hindi po siya bumalik doon sa Galilea. Sa halip na bumalik, nagpakamatay po siya. Yung 11 lang yung bumalik kay Jesus. Do you know? Judas Iscariot, instead of he went to the heaven, he went to hell. Subalit, alam niyo po ba si Judas Iscariote, imbis na sa langit sana siya mapunta, napunta siya sa impyerno. Why? He didn't Bakit? know the gospel. Hindi niya naunawaan yung Ebanghelyo. Let's go back, however, Mark chapter 16, Balikan po natin. verse 7. 16 verses 7, Ebanghelyo ayon kay Marcos. 16 verses 7. I will read again. But go tell his disciple and Peter that he is going before you into Galilee. There you will see him as he said to you. Subalit humayo kayo, sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro na siya'y mauuna sa inyo sa Galilea. Doon ninyo siya makikita ayon sa sinabi niya sa inyo. Brothers and sisters, did you find something strange? Dito meron po ba kayong nakitang kakaiba? Where Jesus Christ talking about with that young man? Where Jesus Christ said to him? Where? Jesus Christ said to him, where? Saan kaya nagsasalita si Jesus? Mula saan nagsasalita si Jesus doon sa binatang lalaki? Where is there Jesus Christ asked to young men? Saan po yung lugar na tinutukoy ni Jesus doon sa batang lalaki, kabataang lalaki? Saan po? Galilee? Where is the place? I mean, is the place where Jesus Christ asked to young men, I will waiting for disciple in Galilee. Galilee is the certainly why very hard to say. Where is the place? Jesus Christ asked to young men, I will go to Galilee. Nasaan si Jesus nung sinasabi ni Jesus doon sa kabataan na pupunta ako sa Galilea? Nasaan siya? Galilee or tomb Nasa in libingan Jerusalem? o nasa Galilea? Yes. So that's what I mean. Jesus Christ asked the young man, I will go to Galilee. Here, Sinabi ni Jesus doon sa mga kabataan, A is Galilee, and here B in Jerusalem. Right? sinabi niya pupunta ako sa Galilea. Yung You A, ito understand? po yung Galilea, yung B naman ay yung Jerusalem. So, I mean,
Jesus Christ asked two young men in nearby in tomb in Galilee, in Jerusalem, but Jesus Christ immediately he went to Galilee to waiting to meet disciples. Si Jesus po, nang sinasabi niya doon sa mga kabataan, nung siya ay nagkasalita sa kanila, siya ay naghihintay doon sa libingan na nasa Jerusalem. Pagkatapos siya sabihin ito, agad pumunta siya sa Galilea para hintayin doon yung kanyang mga alagad. So, Christian, Kaya may tanong po ako, think, imagine, isipin niyo pong mabuti. why? Why? It's very important question. Why? Jesus Christ, he went to Galilee to meet disciples. Isipin niyo po ito mabuti. Bakit kaya? Bakit si Jesus ay pumunta pa sa Galilea para doon katagpuin yung kanyang mga alagad? You know how many kilometers far from Jerusalem in Galilee? Alam niyo po ba kung gaano kalayo? Ilang kilometro yung layo mula sa Jerusalem papunta doon sa Galilea? Do you know Alam niyo po ba? distance? How many kilometers Alam niyo po kung gaano ito kalayo? from Ilang kilometro? Jerusalem to Galilee? Mula sa Jerusalem patungo sa Galilea? How far? Gaano kalayo? 2 kilometers? 2 kilometro. No. Hindi po. 20 kilometers. 20 kilometro. Right? No. Hindi rin po. 200 kilometers. Ito po yung sagot, 200 Actually, kilometers. Galilee is very, very far from Jerusalem. Sa totoo lang po yung Galilea, napakalayo na nun mula sa Jerusalem. Jesus Christ asked two young men, please go to my disciple and ask to them. Say to them, I will waiting for disciples. I want to meet disciples. That's why, in order to meet disciples, in advance, I will go to Galilee first. Sinabi ni Jesus dun sa mga kabataan na gusto kong makadaupang palad, makita ulit yung aking mga alagad. Para makita nila ako, mauuna na ako doon sa Galilea. Question. At tanong, At that time, 12 disciples, where they were? yung 12 alagad, nasaan kaya sila? Here. Same place. Nandito po sila. 12 disciples, so they were in Jerusalem. Sa parehong lugar kung nasaan si Jesus. They Yung stayed in 12 Jerusalem alagad, together, same place. nasa Jerusalem din. Pareho ng lugar ni Jesus. That's why the thing is, that's what I mean. Jesus Christ no need go to Galilee, farther place. Yung ibig ko pong sabihin, sa totoo lang si Jesus, hindi na kailangan dapat na pumunta siya doon sa malahayong lugar. But why? It's very important. God's lessons. Pero yung bakit, napakahalaga po nito dahil dito makukuha natin yung aral mula sa Diyos. Because the disciples also they were nearby Jesus Christ. Very easy to meet them. If they do not go to there. Yung mga alagad, malapit lang sila kay Jesus, parehong lugar, napakadali nilang magkita, hindi na kailangan pumunta doon sa malayo. Can you understand? Naintindihan niyo po. But why, Christian? Pero yung Why? tanong, bakit? Why Jesus Christ, he doesn't want to meet, he didn't want to meet Jesus disciples at that place, but Galilee. Why? Bakit kaya? Bakit? Mas gusto ni Jesus na makita yung kanyang mga alagad doon sa Galilea imbis na doon sa Jerusalem, sa parehong lugar kung nasaan sila. Bakit? It is very great God's lessons here, Mark chapter 16. Alam niyo po, ito po yung pinakadakilang aral na nandito sa Marcos chapter 16. Think. Why did the reason Jesus Christ want to meet his disciples in Galilee, not in Jerusalem? Ano ang dahilan kung bakit mas gusto ni Jesus na makita yung kanyang mga alagad sa Galilea at hindi sa Jerusalem? He can meet in Jerusalem immediately. O, agad-agad pwede na silang magkita doon sa Jerusalem. He can meet the disciples in
the Golgotha, hill of Golgotha, Pwede rin where na- Jesus Christ was died. Pwede rin na tawagin niya yung kanyang mga alagad doon sa Golgotha kung saan siya namatay. Isn't it? Hindi ba? Also, he can meet in advance. He can meet them in the Marcus' house, upper room. At sa ibang sitwasyon, pwede rin na makipagkita siya doon sa taas ng bahay ni Marcos. There are so many good places where Jesus Christ can meet them. But why he choose only Galilee? Maraming magandang lugar na pwedeng magkita sila at si Jesus at yung kanyang mga alagad. Pero bakit pinili niya yung Galilea? You understand? Naiintindihan niyo ba? Think. Isipin niyo po. From now, we have to think, where is the Galilee? Kaya pag-isipan po natin itong mabuti magmula po ngayon. Na ano ba? O nasaan ba itong Galilea? Where is your hometown? Saan po yung probinsya ninyo? Likewise, we have to think, where is the Galilee for them? Kaya nga para sa kanila, isipin po natin, saan kaya yung probinsya nila? Ano kaya yung Galilea para sa kanila? There are hometown of all his disciples. Dahil sa totoo lang, yung mga alagad ni Jesus, doon talaga nakatira sa Galilea. Also, Galilee, it was the place there they met Jesus Christ first time. At sa totoo lang, yung Galilea, ito yung lugar kung saan unang beses nilang nakadaupang palad si Jesus. And Galilee, there is the place when Jesus Christ called disciples first time. At alam niyo po yung Galilea, ito yung lugar kung saan unang tinawag ni Jesus yung kanyang mga alagad. Then Galilee, there is the place where Jesus Christ began to take them and follow me, and then ask them, follow me. I will make the fishers of men. At yung Galilea, ito po yung lugar kung saan tinawag sila ni Jesus. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin. Gagawin ko kayong mga mamamalakayan ng mga tao. You understand? Naintindihan niyo po. Although Galilee is very far from there, but he choose again. He wants to start the re-ministry again with them at same place. Where? First place. Kaya nga kahit na sobrang layo nung Galilea sa kanila, gusto niya na makipagtagpo sa kanyang mga alagad doon sa Galilea, mag-restart doon sa lugar kung saan unang nagumpisa yung kanilang ministeryo. So after Jesus Christ completed the gospel on the cross, he decided to restart over again with these disciples at the first place where Jesus Christ called them. Kaya nga, pagkatapos na maisakatuparan ni Jesucristo yung ebanghelyo doon sa krus, tinawag niya ulit yung kanyang mga alagad doon sa lugar kung saan unang beses silang tinawag para mag-restart. Although 12 disciples, although they abandoned Jesus Christ, they give up ministry, they give up Christian life, they already lost their true hope, but although they abandoned Jesus Christ, abandoned personal love, but Jesus Christ, He didn't give up. Subalit, kahit na yung 12 alagad, iniwan na nila si Jesus, iniwan na nila yung kanilang ministeryo, iniwan na nila yung kanilang pag-asa, iniwan na nila yung kanilang unang pag-ibig, pero si Jesus, hindi niya po ito ginawa. Hindi sila iniwan ni Jesus. And Jesus Christ, He wanted to start again the ministry with them who abandoned Jesus Christ. At si Jesus, mas pinili po niya na umpisahan ulit yung ministeryo kasama sila na mga umiwan kay Jesus. Do you understand? Naintindihan niyo po? Remember, although you love God from time to time, sometime, but remember, God loves you always. Alam niyo po, kahit na maraming paulit-ulit na nagkakamali tayo sa harapan ng Panginoong Diyos, pero tandaan niyo po ito mabuti, iniibig tayong lubos ng Panginoong Diyos. So, as long as we stay close to the Lord, no matter what failures and mistake we experience a lot, but if you just listen to the call of the Lord, when we look back to
When we return to church, God will forgive us. God will accept us. God will restore us. God will give us chance again. Kaya nga kahit na paulit na kagawa tayo ng maraming mga pagkakamali, nabibigo tayo, subalit makinig lang, pakinggan lang po natin yung pagtawag ulit ng Panginoon sa atin. Dahil yung Panginoon po, gusto niya tayong muling panumbalikin, gusto niya tayong muling patawarin, tanggapin. Kaya yung kailangan lang, tumugon tayo sa kanyang Although pagtawag. your Christian life is not good, although you enjoy the secret commission still now, until now, but like a 12 disciple, when we return back to God, and if we want to start your Christian life again, God will give you chance again. Kaya nga, kung magpahanggang ngayon, hindi po mabuti yung ating buhay Kristiyano. Nakakagawa tayo ng mga lihim na kasalanan. Subalit kagaya po ng 12 alagad, kung tayo lang ay magpapasya na muling babalik sa Panginoong Hesus, tutulungan niyo po tayo na muling makapanumbalik, makapag-restart ulit. You understand? Naintindihan niyo po ba? It means although we can abandon Jesus Christ again, unlike disciples, although we start to commission again, but the Lord Jesus Christ does not forsake us. Tandaan niyo po ito mabuti, kahit na nagawa na nating iwan yung Panginoong Hesus kagaya ng ginawa ng kanyang mga alagad, at minsan nagpapatuloy na tayo sa paggawa ng kasalanan, pero yung Panginoong Hesus, hindi niya po tayo ipagtatabuyan. When you lost hope again, remember, we have to return Kapag to nawala, Galilee. tandaan niyo po, bumalik tayo sa ating Galilea. When we decided I will go back to Galilee to start Christian life again, when we decided, that time, instead of God throwing it away, and God abandoned me, diffuse me, God will accept me. Kaya nga, kapag nakapagpasya tayo, desidido tayo sa ating mga puso na muling makapanumbalik, imbis na tanggihan, itapon, o kaya itaboy tayo ng Panginoong Hesus, hindi niya po ito gagawin. Kundi bagkos, tatanggapin niya po tayo. You understand? Naintindihan niyo po ba? 1 John chapter 1, let's go. Tignan po natin. Unang Juan, Kapitulo 1. Unang Juan, 1 John chapter 1, verse 9. 1 verse 9. Unang Juan, 1 verse 9. Verse 6 first. Verse 6. Verse 6 muna. Brothers, sisters, verse 6 first. Let us read together. Verse 6, basahin muna natin yung verse 6. Kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Although we mention to God and to brothers and sisters, I love God. But if we love another things more than Jesus Christ, it means lie, deceive God. Kahit na sinasabi natin sa mga brothers and sisters na iniibig natin yung Panginoong Diyos, pero kung meron tayong ibang bagay na iniibig ng higit kaysa sa Diyos, ibig sabihin nito nagsisinungaling tayo. But verse 9, Pero tignan niyo po sa verse 9. verse 9, brothers, sisters, let us read together. Basahin din natin. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo ililinisin sa lahat ng kalikuan. Yeah. If we confess our sin, that's why important is, after we have been saved, after we became children of God, important is continuously we have to confess to the Lord God. Sabi dito, kung ipahahayag, kaya pagkatapos nating maunawaan yung kaligtasan, naging mga anak ng Diyos, yung pinakamahalagang bagay po dito, yung puso natin na patuloy na nagpapahayag ng ating mga kasalanan sa Diyos. And He is faithful and just to forgive us. When we confess our sin to God, God will forgive us. At sinabi dito, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan. Kung ipahahayag lang natin ang ating mga kasalanan sa Diyos, so po, patatawarin niya tayo. Fortunately,
At that time, 12 disciples, all of them, except one. That's why. Except who is he? Sino po yung naalis? Judas Iscariot. Si Judas Iscariote. They confess. They had confessed. Sila po, ipinahayag po nila. Nagpahayag po sila ng kanilang pagkakamali at kasalanan. They repent. There are something fell and wrong. At pinagsisihan po nila yung kanilang maling pag-iisip, yung kanilang pagkakamali. Fortunately, after they confess their sin and they look back, they regret their long problem, and then they went to Galilee to meet God. At sa kabutihang palad, To meet pagkatapos Jesus po Christ. na mag-look back at pagsisihan nila yung kanilang mga kasalanan, nakapagpasya po sila na bumalik ulit doon sa Galilea at katagpuin ulit yung Panginoong Jesus. You understand? Naintindihan niyo po ba? Brothers and sisters, actually, Jesus Christ, He can call them, same place in Jerusalem. He can call them. Sa totoo lang, pwede naman talaga na tawagin ni Jesus yung kanyang mga alagad doon na mismo sa Jerusalem. Actually, Jesus Christ also, He can restart the ministry with them at Jerusalem. At sa totoo lang, pwede na rin naman talaga na mag-restart na sila ng ministry doon pa lang sa Jerusalem. But not here. Pero hindi niya yung ginawa dito. Only there. Dito First lang place. pwede. Dito sa unang lugar na ito. Why? Bakit? Because God able to know who are repent, who are confessed or not. Dahil sa pamamagitan po nito, dito mauunawa, malalaman, maipapakita kung sino talaga sa kanila yung tunay na nagsisi. Can you understand what Naintindihan I'm niyo po ba saying? yung ibig kong sabihin? Only those who repent, those who confess their sin to God, they have mind to go to Galilee. Yung mga tunay lang na nagsisi at ipinahayag yung kanilang mga kasalanan sa Diyos, sila lang yung may puso na pumunta doon sa Galilea. Those who do not repent, those who do not confess about sin to God, they will not return to Galilee. Pero yung mga hindi naman talaga nagsisi, hindi naman ayaw naman ipahayag yung kanilang kasalanan sa Diyos, hindi sila babalik sa You Galilea. understand? That's why some brothers sisters, they do not abandon their hidden sin, and still they do not come back to God. Kaya nga, mayroong mga brothers and sisters, may ilan na talagang ayaw nilang iwan yung kanilang mga lihim na kasalanan. Dahil dito, hindi rin sila nakakabalik sa Diyos. Hindi sila nakakabalik. Brothers and sisters, where are you now? Kaya nga mga kapatid, kayo po, nasaan kayo ngayon? We are in Quezon City Church here. Ngayon, physically, nandito tayo sa Quezon City Church Isn't it? Building. Tama ba? But where are your heart? Pero nasaan po? Nasaan ang inyong mga Where puso? is your heart? Nasaan po ang inyong mga puso? Location. In church Nasa church or ba? outsider? O nasa labas? That's the problem. Ito po malaking problema. Although we're physical body, we are here in the church. We attended today Quezon Church. First join the Sunday service. But if our heart is not in the church, in Him, still my heart, my interest is the worldly things, still we are stand. We stand far from the Lord God. Subalit, kahit na yung katawan natin ay nandito sa church, physically present, pero yung puso natin ay wala sa church, malayo naman sa Panginoong Jesus, kapag ganito po, nasa mga makasanlibutang bagay yung ating puso, kapag ganito, malayo pa rin tayo sa Panginoon. Not only our physical body, our sincerely our heart, my everything also, we have to return to God, where we start Christian life first time. Kaya nga hindi lang po yung sa physical aspeto yung katawan natin, kundi maging yung ating puso. Kailangan po nating bumalik sa Diyos, sa lugar kung saan una tayong naglingkod sa Diyos. If we do not return to God, even including your heart, one day you also you can be one of people who went away, separate from the church, leave the church. Kung hindi po kayo tuluyang babalik sa Diyos,
ibabalik yung puso sa Diyos, darating yung araw. Kayo rin ay matutulad sa mga tao na tuluyan ng lumayo sa church. Can you understand? Naintindihan niyo po? Revelation chapter 2, Tignan po natin. Apokalipsis. Kapitulo 2. Apokalipsis chapter 2. Apocalypse chapter 2, verse 2. Verse 1, Chapter 2, verse 1. babasahin ko po. Sa anghel ng iglesia ng Efeso ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay na lumalakad sa gitna ng 7 gintong ilawan. God said to Ephesian church members, here Ephesian church means even Quezon church brothers and sisters, same meaning. Dito po yung Diyos ay nagsasalita sa mga kapatiran sa Efeso, pero parang ganito rin sa atin sa Quezon City Church, katulad din yung kahulugan. And verse 2 hanggang 3, At saka dito po sa verse 2 hanggang verse 3, brothers and sisters, basahin po natin ng sabay-sabay. basahin natin, alam ko ang inyong mga gawa, ang inyong paggawa at pagtitiyaga, at hindi mo mapagtiisan ang masasamang tao. At sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y mga apostol, ngunit sila'y hindi gayon. At natuklasan mo silang pawang mga sinungaling. Verse 3, alam ko ring ikaw ay may pagtitiis at nagsikap ka dahil sa aking pangalan, at hindi ka napagod. Here, God said, I know. Dito sinabi, alam ko. I know. Sinabi ng Diyos, alam ko. I know your efforts. Alam ko yung pagpapagal mo. I know your labor. Alam ko yung mga gawa mo. I know your sacrifice. Alam ko yung sakripisyo mo. I know. Alam ko. I know. I know. I know. I know. But why you abandon first love? Alam ko. Pero bakit? Bakit iniwan mo ang iyong unang pag-ibig? Verse 4. Verse 4. Tingnan niyo po yung verse 4. Let us read together. Basahin natin. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. As one of the cell group leader, as men's group leader, mother's group leader, and then more media team, and church school, and choir team. Because of through your ministry, I know your labor, your efforts, your sacrifice. I know, but why you abandon first love? It is God's rebuke. Kaya nga dito po yung meron tayong mga cell group leaders, men's group, women's group leaders, media team leader, o kaya may mga ministry, church school yung ministry, choir yung ministry. Opo, alam ko yung mga pagpapagal ninyo, yung mga sakripisyo ninyo, pero bakit? Bakit iniwan ninyo ang inyong unang pag-ibig? Ganito rin gusto sabihin ng Panginoon sa atin. I know, Jesus Christ said to them, I Sinabi ni know, Jesus, alam ko. disciples, your efforts, how much you love me, but why you abandon me? Alam ko yung mga pagsisikap ninyo, yung effort ninyo, pero bakit nyo ako iniwan? Let's start your ministry. Kaya Let's mag-restart start ulit Christian tayo. life. Umpisahan ulit yung buhay Kristiyano. With me, where? Kasama ko saan? Galilee. Doon sa Galilea. Where? Saan? We start Christian life with God. Opo. Mag-umpisa ulit tayo ng buhay Kristiyano natin kasama ang Diyos. That's why we have to return. Our heart also, we have to return to Galilee. Kaya nga upo tayo rin. Yung puso natin, kailangan nitong makabalik sa Galilea. Not only mouth. Hindi lang po yung sa salita. I will go. Not only mouth. Sincerely, we immediately have to go with heart. Huwag lang po Sincerely. natin sabihin, opo, babalik ako, pupunta ako. Hindi po, kailangan po natin gawin ito ng may buong puso, ng tapat. That's why verse 5, brothers and sisters, verse 5 Kaya nga sa also. verse 5, Verse 5, remember therefore where you have fallen, repent and do the first work. kaya nga dito sinabi, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisika at gawin mo mga bagay na ginawa mo noong una. Just remember where you fell in your first love. Kaya nga, alalahanin, saan natin naihulog, nawala yung ating unang pag-ibig. Where did you abandon your first love because of boyfriend? Saan po ninyo iwinala o iniwan ang inyong unang pag-ibig dahil sa mga boyfriend? Where you
abandon your first love because of girlfriend? Right? Saan mo iniwan ang iyong unang pag-ibig dahil sa iyong girlfriend? Where you Saan? abandon first love because of your future comfortable life? Like. Saan? Saan mo iniwan ang iyong unang pag-ibig kapalit ng komportableng buhay? Saan? Remember and think. And then we have to go back the first place. Alalahanin po ninyo ito at pag-isipan. At pagkatapos, bumalik po tayo sa lugar po na iyon. You understand? If you do not repent, you are something wrong. God will not work with you. God will not be with you. We cannot receive God's bless. Subalit sa kabilang banda, kung hindi natin pagsisisihan yung mga mali, mga kasalanan na ginagawa natin, hindi natin makakasama yung Panginoon, hindi siya makakakilos sa atin. You understand? Naintindihan niyo po? Like 11 disciples, we have to go back the first place. Kaya nga kagaya po nitong mga alagad, tayo rin, kailangan po natin bumalik doon sa lugar na iyon. Where Saan? we start Christian life with first love with God. Kung saan tayo nag-umpisa ng buhay Kristiyano natin ng may pag-ibig kasama ang Diyos. If your Christian life is some problem, your Christian life becoming more cold, dark, you will have to remember where you fell in your first love. Kaya nga kung And return. yung buhay Kristiyano po natin ay mayroong problema, nanlalamig, o kaya nasa madilim na bahagi yung buhay Kristiyano natin, kailangan po nating alalahanin kung saan ako nahulog. Balikan natin yung ating unang pag-ibig. So, do you remember how to say it? Abraham and Lot. Naalala niyo po ba si Abraham at saka si Lot? First time, Lot and Abraham, they live together. Si Abraham at With saka si God. Lot, magkasama po sila na naglilingkod sa Panginoon Diyos. But Lot, Pero si Lot, he abandoned Abraham iniwan po niya si Abraham to choose at pinili niya ang Sodom and Gomorrah. Sodom at Gomorrah. Isn't it? Hindi po ba? God, through Abraham, God wants to rescue them from Sodom and Gomorrah. Kaya nga sa pamamagitan po ni Abraham, yung Panginoong Diyos, nagkaroon po siya ng puso na i-rescue, alisin si Lot doon sa Sodom at Gomorrah. Please, get out of there, Sodom and Gomorrah. That's why, fortunately, that time they decided to escape from in Sodom and Gomorrah. Dahil po sa babala na nagsasabing umalis ka sa lupay ng Sodom at Gomorrah, sa kabutihang palad naniwala po si Lot at umalis talaga siya doon sa Sodom at Gomorrah. Hurry up, hurry up. Dalian We niyo. have to go outside from Lumabas our tayo sa lungsod. Egypt. Fortunately, Lot and the two daughters, he saved from Sodom and Gomorrah. At dahil dito, si Lot at yung kanyang dalawang anak na babae, nakatakas po sila sa pagkawasak doon sa Sodom at Gomorrah. But only one person, Kaya lang meron pong isang tao, last wife, yung asawa ni Lot. Asawa, he became Naging po siyang ano po? salt. Opo, naging siyang haligi Why? asin. Bakit? Why? Bakit po? Oh, lumingon po siya. Although physically he followed the husband, but still, her heart still is there in Sodom and Gomorrah. Kaya nga kahit na yung asawa ni Lot, physically, sumunod siya, kasama siya ni Lot, pero ano po yung nangyari? Yung puso niya nasaan? Nandun pa rin sa Sodom at Gomorrah. Still, she loved the worldly things. Opo, hanggang sa puntong iyon, iniibig pa rin niya yung mga makasanlibutang bagay. That's why among brothers sisters, born again brothers sisters, some still do not abandon worldly things, friend and money and hobby and drinking alcohol. They Kaya nga, didn't abandon. Ganito rin sa ilang mga brothers and sisters, hindi talaga nila ito tuluyang iniwan. Yung mga hobby nila, mga bagay na nakagawian na nila, boyfriend, girlfriend, yung pera, hindi talaga nila ito tuluyang iniwan. Remember, one day, if we are rubber band, our Christian life became cut, stopped it. Kaya nga, tandaan niyo po ito mabuti, balang araw. Kagaya ng rubber band, kung patuloy natin itong gagawin, yung buhay Kristiyano po natin ay mahihinto. Don't worry, brothers, sisters, I will come Okay, back mag-alala, brothers and sisters, babalik Next din naman week. ako next week, next week. next week.
Don't worry, brothers and sisters. Next, after Huwag 1 kayong month, mag-alala. Pagkatapos ng isang buwan, babalik ako. after several months, I will come back church. Ilang buwan lang, babalik din ako sa church. Totally. Opo. If we do not look back, if we do not return to Galilee spiritually, you may lose totally your Christian life. Kapag tuluyan tayong lumayo at hindi tayo bumalik sa Galilea, kapag ganito, marahil, mawawala yung ating buhay Kristiyano. You understand? Yeah. First John chapter 1. First John chapter 1. Tignan po natin. Unang Juan, chapter 1. Unang Juan, chapter 1. First John chapter 1. Verse 8 1 verse 8. at verse 10. 8 at saka verse 10. Verse 8, brothers and sisters, let us sit together. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Verse 10, kung sinasabi nating tayo'y hindi nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. I'm innocent. Wala akong kasalanan. I'm good. Mabuti ako. I didn't commit sin. Hindi ako gumagawa ng kasalanan. That's why no need go back to Galilee. Kaya hindi na kailangang bumalik sa Galilea. Liar. Pag ito, sabi, sinungaling. God will not be with him, such kind of people. Sinungaling sa harapan ng Diyos. Sa mga ganitong tao, hindi po nila makakasama yung Diyos. God will not work hard with them. Hindi po makakakilos na makapangyarihan yung Diyos sa mga ganitong klase ng tao. You understand? Let's go back. Marcos chapter 16. Marcos, balikan po natin. Ebanghelyo ayon kay Marcos, chapter 16. Verse 14. 16 verse 14. Verse 14. Okay. Let us read together. At pagkatapos siya ay nagpakita sa 11, samantalang sila ay nakaupo sa hapagkainan. Sila ay kanyang pinagsabihan dahil sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso, sapagkat hindi nila pinaniwalaan ang mga nakikita sa kanya pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Like this, fortunately, 11 disciples, they went back. Kagaya po To nito sa kabutiang Galilee. palad, They met Jesus Christ. yung 12, bumalik sila doon sa Galilea at nakatagpo ulit nila We si can Jesus. imagine, when they met Jesus Christ, they may hug each other. Kaya pwede nating imagine, di ba? Kung yun, nung moment na nakita nila si Jesus, marahil hinagkan nila yung isa't isa. Sorry, Jesus Christ, and Patawarin mo forgive ako, me, Jesus. forgive me. Patawarin mo ako. When you crucify on the cross, I abandon you. Sorry, forgive me, like that. Nung ipinako ka sa krus, iniwan kita. Patawarin mo ako. Siguro Please. parang ganito yung nangyari. Restore me, my Pakiusap. Christian life. Panumbalikin mo ako. Don't worry. I will forgive. I already forgiven you. At marahil, sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mag-alala. Pinatawad ko kayo. Let's start ministry again with me. Mag-umpisa ulit tayo ng ministeryo natin. They may had a good time. Marahil nagkaroon po sila dito ng napakagandang pagkakataon, moment. When disciples met Jesus Christ, that time, Jesus Christ commanded them again. Verse 15. Kaya nang muling makita ni Jesus yung kanyang mga alagad, iniutos ulit sa kanila ni Jesus yung nasa verse 15. Verse 15, Verse 15, brothers and sisters, let us sit together. basahin po natin. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. In Galilee, the place where Jesus first met his disciples, there, Jesus Christ asked them to preach the gospel. Yung lugar na Galilea, kung saan niya unang nakita yung kanyang mga alagad, sinabi ulit sa kanila, ipangaral ninyo ang ebanghelyo.
he commanded again, preach the gospel. Inutusan ulit sila, ipangaral ninyo ang ebanghelyo. Since that time, after they restore the Christian life, after they start their ministry, mission, and then they decided, I will abandon Jesus Christ anymore. Kaya nga, pagkatapos po nito na makapanumbalik sa kanilang buhay pananampalataya, pagkatapos na makapag-restart sa kanilang misyon, dito nakapagpasya sila sa kanilang mga puso, hindi ko naiiwan si Jesus. You understand? Naintindihan niyo po? Why we are here in the church? Bakit po tayo nasa church? To listen the word of God, only that reason. Para makinig ng salita ng Diyos, ito po yung dahilan? Only that reason. Ito lang po yung dahilan? No. Hindi po. Still, there are so many lost souls around us. Dahil There are. napakarami pa rin mga nawawalang kaluluwa sa paligid natin. That's why. Don't forget our duty, task. We have to evangelize them. Kaya nga, wag na wag po natin kakalimutan yung ating gawain, yung ating pananagutan. Kailangan po natin silang ma-evangelize. Mark chapter 28, Mateo 28. Ebanghelyo ayon kay Mateo, Mark chapter 28, verse 19 Mateo 28, hanggang 20. 19 hanggang 20. Brothers and sisters, okay, last verse, let us say together. Basahin natin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Verse 16 also. Verse 16. Yung verse 16 din, Also, let us say together. basahin din 16. natin. Samantala, ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Verse 90 here is the last verse, today's sermon. Go therefore. Therefore means, verse 16. When the 11 disciples come back Galilee, and then Jesus Christ asked them, preach the gospel. Therefore means, I forgive you. Because you restore your Jerusalem again. Because of my mercy. That's why, therefore, no more abandon me. Therefore, do not commit sin anymore. Therefore, stop committing. Kaya dito po, Therefore, go and make a disciple of the nation and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Means evangelize. sabi sa verse 19, kaya't sa paghayo ninyo, yung tinutukoy po dito ay kung nasaan sila nung lugar na sinasabi ito ng Panginoon sa kanila. Kaya nga, sa lugar na ito, pinaalala ng Panginoon sa kanila na kailangan ihinto yung kasalanan, kailangan huminto tayo sa paggawa ng kasalanan at pag-umpisa ulit na gawin yung kalooban ng Panginoon na iniuutos niya sa atin. Yeah. After 12 disciples to restore their Christian life and went back Galilee, and then immediately when they meet disciples, Jesus cried over to them, again, go. Any other place. Go. Pagkatapos na muling makita ng mga alagad si Jesus, agad-agad inutusan sila ni Jesus, umayo ulit kayo, pumunta ulit kayo sa ibang mga lugar. After we restore our Christian life, Pagkatapos na mapanauli yung ating buhay Kristiyano. where is there? Saan po itong lugar na ito? QCC. Dito po yun, QCC. Right? Tama ba? Therefore, go. You also go like the disciples. Go. Where? Palestros. Kung ganon, pagkatapos na ma-restore, humayo ka. Saan? Where?
시부얀. Tondo, Valenzuela, Petas, Novaliches, Tandangsura. Therefore go. After they restore their Christian life, and then Jesus Christ command them again. Go again. Pagkatapos na ma-restore yung kanilang buhay pananampalataya, inutusan ulit sila ni Jesus, humayo kayo. That's why last time I went to Shibuyan. Kaya nga, di ba, pumunta tayo sa Sibuyan. That's why 1908 Luther they have been saved. O, yung mga 98 na nawawalang kaluluwa, napakinggan po nila ang Ebanghelyo at sinabi talagang naligtas sila. I'm not sure, Hindi naman sigurado. but Pero, and next week I'm going to go to Palestros. next week naman, babalikan natin yung Ballesteros Church. Why? This is God's commandment. Bakit po? Ito kasi yung iniutos ng Panginoong Diyos. And God promised to us. At may pangako yung Panginoon sa atin. Verse 20, I am with you always, even the end of the age. Sinabi niya dito, at narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. That's why I am also, according to God's commandment, I am here from Korea. Kaya nga kagaya rin ito, dahil sa utos na ito ng Diyos, mula sa Korea pumunta ako dito. And I never stop, I will not stop to preach the gospel until Jesus' second coming. At magmula po noon, hindi na ako huminto at hindi ako hihinto hanggang sa muling bumalik si Jesus. You understand? Why we have to think, why God saved you in advance? Kailangan natin dito pag-isipang mabuti. Bakit ikaw yung unang iniligtas ng Diyos? It's not only you go to heaven. It's not only you. Hindi para ikaw lang mag-isa yung pumunta sa langit. But also, God desire all men to be saved. That's why, through us, God wants to preach the gospel. Kundi sa pamamagitan natin, gusto ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Sa pamamagitan natin, gusto ng Diyos na maipangaral ang Ebanghelyo. In order to start Christian life again, in order to start the ministry, that's why after repent our wrong life, after confess our sin, and then we have to look back first. We have to go back. The first place where we start Christian life with God. Kaya nga, pagkatapos na suriin yung buhay pananampalataya natin, pagkatapos na pagsisihan lahat ng mga pagkakamali at mga kasalanan natin, kailangan talaga nating bumalik. Saan? Kung saan tayo nag-umpisa ng ating buhay Kristiyano kasama ang Diyos. Ask yourself, Kaya tanungin niyo po ang inyong sarili. where are you? Where are you now like that? Nasaan ako ngayon? With God Kasama ba ang Diyos? or with worldly friend? O ng mga makasanlibutang kaibigan? All of us, we have to go back, return to Galilee, where we have been saved. Opo, tayong lahat, tayo po kailangan nating bumalik lahat sa Galilea, doon sa lugar kung saan una tayong naligtas, inumpisahan natin yung ating buhay pananampalataya. Can you catch what I'm saying? Naiintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Right? Tama ba? This time, if you do not look back, if this time, if you do not return to the first place, I'm worried. Seriously, I'm worried. Sincerely, I'm worried. You may totally cut off from the God. You may stop Christian life. Kaya nga ako po talagang nag-aalala, kung hindi ninyo magagawang tuluyang bumalik, nag-aalala po ako na baka tuluyan po kayo na malayo sa Panginoong Diyos. As like Zechariah called disciple, come back. Likewise, when God called you to come back, that time, we also immediately we have to return to Galilee. Kagaya ng pagtawag ni Jesus sa kanyang mga alagad, hali kayo, bumalik kayo. Ganito rin po yung Panginoon Diyos. Tinatawag niya tayo, kailangan nating manumbalik. At pagkatapos na marinig ito, kailangan nating magpasya sa ating mga puso na bumalik sa Galilea. Do not hesitate. Huwag kayong magdalawang isip. Your enjoy life. Huwag po ninyong pagdalawang isip dahil nag-enjoy kayo ngayon sa buhay ninyo. Instead of abandon Sa God, halip, na iwan yung Diyos, we have to abandon my dirty life, my common sin, and then we have to go back
return to Galilee. Kailangan po nating iwan yung maruming kasalanan, yung maruming paraan ng pamumuhay at magpasya na bumalik doon sa Galilea. Isn't it? Hindi po ba? Okay. Still remain in the 6 months in the May 6 na buwan 2026. pa itong 2026. I want all of you to be success your Christian life. Ako po talaga ay umaasa na lahat kayo ay maging matagumpay sa inyong buhay Kristiyano. Let's pray together. Ngayon po, tayo ay manalangin. Our Heavenly Father God, who love us, like to have disciples, from time to time, we abandon you. Ama naming Diyos na nasa langit na sa amin ay nagmamahal, kagaya ng mga 12 alagad, paminsan-minsan kami rin ay lumalayo sa iyo. Because of our problem, for our enjoy life, sometimes we abandon your first love. Dahil sa mga problema o dahil paminsan ay gusto namin ng masayang buhay, dahil dito iniiwan namin ang unang pag-ibig. But we realize that Jesus Christ also still, He is waiting for us. Subalit, naunawaan po namin, Panginoon, na magpahanggang ngayon, si Yesu Kristo ay naghihintay pa rin sa amin. Oh Lord, please restore my Christian life. Kaya, O Panginoon, pakiusap, panumbalikin mo po ang aking buhay Kristiyano. And please forgive me our sin. Okay. At pakiusap, ipagpatawad mo po ang lahat ng aming kasalanan. And please give us more chance, opportunity to preach the gospel. At pakiusap, bigyan mo po kami ng marami pang pagkakataon na maipangaral ang Ebanghelyo. And, oh Lord, Holy Spirit, please, I want you to work hard through us. At kami po ay nakikiusap sa Espiritu Santo na nawa, kumilos ka po ng makapangyarihan sa pamamagitan namin. Today, some brothers and sisters do not join Sunday service here. At ngayon po ay merong mga kapatiran na hindi nakadalo sa aming Sunday service. Although we do not know the reason why some brothers and sisters do not join Sunday service here today. Bagaman hindi po namin nalalaman yung dahilan kung bakit wala sila ngayon dito. Although we do not know the reason why, but you know well. That's why please protect them from devil temptation, and please encourage them, and please guide them from any kind of suffer and hardship trials, so that they can come back to church. Subalit nalalaman mo po ito, kaya pakiusap, protektahan mo po sila, patnubayan at gabayan mo po sila mula sa panunukso ni Satan sa lahat po ng mga pagsubok at kahirapan upang nang sa ganon ay makapanumbalik po sila ulit sa church. Oh Lord, wherever we go, we can see many people still who not yet be saved. That's why, oh Lord, please give us and strengthen us more, give us patience, so that wherever we go, we'll do our best to forsake of the gospel. Saan man po kami mapunta, Panginoon, napakaraming mga nawawalang kaluluwa na hindi pa nakakatanggap ng kaligtasan. Kaya, Panginoong Diyos, pakiusap, bigyan mo po kami ng puso na nagnanais, ng masigasig na puso na maipangaral din sa kanila yung Ebanghelyo. And then God give us the time to learn today your lessons, and we pray in the name of Jesus Christ. Maraming salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon na mapag-aralan ang iyong mga salita ngayong umaga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.